At halos lahat ng mga tao ay natututo na gamitin ang teknolohiyang ito upang tayo magkaroon ng mabilis na komunikasyon o dili kaya mabilis na pagkilala at mabilis na kaalaman sa pamamagitan ng mga paggamit natin ng teknolohiya. Kaya kuminsan, pag naghahanap ka ng kahulugan, i-google mo lang, mabilis mo makikita yung kahulugan ng salita, kahulugan ng mga pangyayari, o dili kaya mga trending na balita, o mga kontrobersya na viral sa ating social media. At sa panahon natin ngayon, marami po yung kumikita sa pamamagitan ng vlogging, na kung minsan, mga influencer na nagpaparamihan, milyon-milyon mga followers, na kung minsan ginagawang pinagkakakitaan. Sapagkat mentras marami followers mo at marami naglalike sa'yo, meron ka natatanggap na katumbas na halaga mula sa mga social media platform. Kung kaya sa panahon natin ngayon, usang-uso yung mga influencer. Marami ang mga influencer sa lahat ng aspeto ng buhay nating mga tao. Maging sa relihiyon, maging sa mga simbahan, makakita tayo ng mga preacher na malalaki ang mga followers. Kung kaya sila rin ay pinagkakakitaan ng mga platform. Gayun din naman sa aspeto ng ekonomiya, politika, at iba pa. Mga kapatid, kaya ko po binabanggit ang mga bagay na ito sapagkat ang Panginoon ay tumawag kay Samuel. Parang meron siyang impluensya dahil siya ay kinikilalang Panginoon at makapangyarihan, hindi lamang ni Levi, kundi bagkos ng mga propeta. Malaki ang impluensya ng Diyos sa mga taong kanyang tinatawag. Ngunit kuminsan tayo naman mga tao, hindi natin naririnig yung tinig ng Diyos na tumatawag sa atin. Mas mabilis nating marinig yung tinig ng mundo. Mas mabilis nating marinig ang tinig ng mga artista, ng ating mga idol, tinig ng mga basketball player, tinig ng mga sikat, o dili kaya tinig ng mga politiko, o tinig ng mass media. Pero paano natin marinig ang tinig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Hindi po natin ito basta-basta maririnig kung hindi tayo sanay magdasal. Kung tayo nagdarasal, sinasabi na dapat sa ating pagkakilala sa Diyos ay maramdaman natin yung kanyang presensya sa ating pananalangin. Yung pong tinatawag na discernment ng Panginoon at nakikinig ang iyong lingkod. Magsalita ka, Panginoon, at nakikinig ang iyong abang alipin tulad ng ginawa ng mahal na Birheng Maria. Magsalita ka, Panginoon, at ako'y susunod sa iyo tulad ng ginawa ng mga alagad. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ating narinig, ang Panginoon ay mayroon 3 katangian at title na ipinapakita ni Juan Bautista na makilala niya ang Panginoon at marinig ang kanyang tinig. Bagamat sinabi ni Juan Bautista siya'y tinig sa ilang, nagsasabing hawiin niyo ang daraanan ng Panginoon. Siya rin yung tinig na nakakilala sa kordero ng Diyos. Kung kaya't nang dumaan ang Panginoon, sinabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos. Ang kordero ay siyang iniaalay doon sa templo. Ang kordero ay malinis at walang bahid na karumihan.
kung kaya't siya ay karapat-dapat na ialay para sa Diyos. Ngunit ang tunay na alay ay hindi na tupa, hindi na kordero, sapagkat ang Panginoon mismo ang naging alay doon sa krus upang ang kanyang kamatayan ay makasagip sa ating kasalanan. Kung kaya kapag tayo nagsisimba, sinasabi natin, kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, ay ipagkaloob sa atin ang kapayapaan. Pangalawa, sinasabi din ng Panginoon ay tinawag na Rabbi o Guro, sapagkat tinuturo niya ang salita ng Diyos. Pinapangaral niya ang kabutihan ng Panginoon. Pinapakita niya ang halimbawa ng mabuting pamumuhay at pagsunod sa kalooban ng Ama. Kung kaya't meron tayong panunundan upang makasunod tayo sa tinig ng tawag ng Diyos sa ating buhay. At sa bandang uli, sinabi ni Andres, natagpuan namin ang Mesiyas, ang matagal nang inaantay na Kristo, sapagat siya ang magiging tagapagligtas ng lahat sa sangkatauhan. Mga kapatid, makita po natin sa mga pagbasa, si Levi ay influencer ni Samuel, pero ang Diyos ang kanyang sinundan. Si Andres at si Pedro na magkapatid ay mga influencer ng mga alagad ng Diyos. At lalong ang pinakadakilang influencer ay ang ating Panginoon, sapagat siya ang kordero ng Diyos, siya ang guro at siya ang Kristo. Amen.